Ano nga ba ang dahilan kung bakit mahalaga ang XRP ranking ladder para sa ating lahat? Sa mundo ng crypto, madalas nakafocus po tayo sa presyo, sa green candles o sa biglaang dump. Pero may mas tahimik na sukatan po ng progress na madalas hindi napapansin. Ito po ay ang ownership at ang posisyon natin bilang holders sa loob ng network. Sa kaso po ng XRP, muling nabuhay ang usapan matapos lumabas ang updated ranking ladder na nagpapakita kung nasaan po tayo kumpara sa ibang mga wallets. Bilang crypto enthusiast, masasabi ko na mahalaga ito dahil tayo po mismo ang tinutukoy dito, hindi lang ang chart. Hindi nito sinusukat kung magkano ang pera mo ngayon. Sinusukat po nito kung gaano ka kaaga, gaano ka ka-consistent at gaano ka kahalaga bilang bahagi ng XRP ecosystem. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, paano nga ba nagbigay ng bagong pananaw ang XRP update tungkol sa mga holders? Yan, ibinahagi po ng XRP update dito ang simpleng framework na ito sa X upang ipakita ang iba't ibang kategorya ng wallets base sa dami ng hawak na XRP. Ang mahalaga po rito ay hindi market value ang batayan. Quantity po ang sentro ng usapan. Sa panahon ng matinding volatility, bihira po nating isipin kung ilang XRP talaga ang hawak natin. Ngunit ang ladder na ito ay nagbibigay po ng malinaw na salamin kung saan tayo nakapwesto. Para po sa mga traders, investors, holders at saka hodlers, isa po itong paalala na ang accumulation ay may saysay. Hindi lang ito pangyabang kundi pangunawa kung paano po gumagalaw ang supply sa loob ng network. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng distribution ng XRP wallets sa on-chain data? Ayan, kapag tinignan natin ang on-chain data, makikita na hindi po pantay ang distribution ni XRP. May milyong-milyong wallets, ngunit iilan lamang ang may malaking balanse. Ang mga malalaking holders o whales ang may hawak ng malaking porsyento ng circulating supply. Samantala ang karamihan po ay nasa mas mababang tiers. Karaniwan po ito sa malalaking cryptocurrencies. Ngunit mas ramdam ito kay XRP dahil sa mataas na liquidity at malawak na adoption. Ang mahalaga po rito ay ang konteksto. Kahit ang mid-level balances ay mas bihira kaysa sa inaakala ng marami. Ngayon, bakit po ba mahalagang malaman kung nasaan ka sa XRP ranking ladder? Ayan, ang pag-alam po sa iyong pwesto sa ladder ay hindi para kontrolin ang market. Hindi rin ito nagbibigay ng governance power. Ang tunay na halaga nito ay psychological at saka strategic. Kapag alam mo kung nasaan ka, mas nagiging malinaw ang long-term view. Maraming holders ang hindi po aware na mas mataas na pala ang kanilang ranking kaysa sa karamihan ng mga wallets. Ito po ay nagbibigay ng confidence at saka pasensya sa isang asset na dumaan po sa regulatory uncertainty at matitinding cycles. Mahalaga po ang ganitong pananaw. Hindi lahat ng progress ay makikita sa presyo. Minsan, makikita po ito sa position. Ngayon ay ano po ang istruktura ng XRP ranking ladder at bakit po ito tumatagos sa community? Ang ladder ay nakaayos mula sa pinakamaliit na balances hanggang sa pinakamalalaking accumulators. Ang entry-level holders ay nasa ibaba, habang ang mga may 6-figure XRP holdings pataas ay nasa tuktok. Symbolic po ang mga labels, ngunit
malakas ang dating sa community. Ginagawa nitong mas madaling maintindihan ang raw numbers. Sa halip na malamig na data, nagiging shared cultural reference ito. Hindi nito sinasabing mas mahalaga ang isa kaysa sa iba. Ipinapakita lang nito kung paano po nahahati ang supply. At kapag nakita mo ang sarili mo sa gitna o mas mataas, nagbabago po ang pananaw mo sa iyong hawak. Ngayon ay paano po nito binabago ang mindset ng mga XRP holders tungkol sa accumulation? Ang ranking ladder ay nagre-reframe ng accumulation bilang progress, hindi po sugal. Maraming XRP holders ang unti-unting nag-ipon sa panahon ng katahimikan. Walang hype, walang ingay. Kapag nakita po nila ang kanilang balanse sa mas malawakang larawan, napagtatanto nila ang tunay na halaga nito. Kahit maliit na hawak ay maaari pong mga hulugan na nauuna ka na sa malaking porsyento ng wallets. Ito ay nakakaalis ng pressure sa araw-araw na presyo. Sa halip, ang focus ay napupunta sa consistency at saka disiplina. Para po sa mga long-term holders, ito ay isang tahimik pero matibay na kumpirmasyon ng kanilang strategy. Ngayon, bakit po ba mas mahalaga ang ownership lens kaysa sa price action lamang? Ayan, ang post po ni XRP Update ay malinaw ang mensahe. Hindi lang presyo ang sukatan ng tagumpay sa crypto. Sa isang market na punong-puno ng emosyon, ang ownership tiers ay nagbibigay po ng grounding framework. Pinapaalala po nito na ang network participation ay may sariling halaga. Kapag ang presyo ay bumabagsak, ang posisyon mo sa ladder ay nananatili. Kapag ang presyo ay tumataas, mas nagiging makabuluhan ang iyong hawak. Ito ay paraan ng pagtingin sa crypto na mas mature at saka mas strategic. Hindi ka basta nadadala ng balita. Nakabase ka sa iyong lugar sa ecosystem. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang XRP ranking ladder, ayan, ay isa pong simpleng tool na may malalim na epekto. Hindi po nito pinapangakuhan ng kita ang kahit sino. Ngunit binibigyan po nito ng direksyon ang mindset ng mga holders. Habang lumalawak po ang institutional adoption at unti-unting lumilinaw ang regulatory landscape, magiging mas mahalaga ang ganitong pananaw. Ang pag-alam kung nasaan ka ay nagbibigay po ng emosyonal na balanse. Sa halip na takot, nagkakaroon po ng pasensya. Sa halip na FOMO, nagkakaroon ng plano. Sa dulo, ang crypto journey ay hindi lang tungkol sa presyo. Ito po ay tungkol sa position, panahon at saka paniniwala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.